Noong July 29, 2010, nakatanggap ang Shenzhen TV ng isang tawag mula kay Mr. Chen Mo na nagbibigay ng isang mahalagang impormasyon kung saan sinabi niya na dahil sa ibinigay niyang napakaliit na tip sa loob ng ampaw, di umano ang kumadrona ng Phoenix Hospital ay gumanti sa kanyang asawa at tinahi ang puwet nito. Kaya naman umaasa siya na magagamit ang kapangyarihan ng media upang humingi ng hustisya para sa kanyang asawa. Di nagtagal, matapos ang kanyang interview, isang mapaminsalang balita na naglalaman ng mga sensitibong salita tulad ng kumadrona, ampaw, paghihiganti at pagtahi sa anus ang agad na gumulat sa buong lungsod ng Shenzhen at kumalat sa buong bansa. Ngunit ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng nasabing hospital na ito? Hayaan mong ikwento ko sa iyo. Handa ka na ba? Noong July 23, 2010, 5 araw bago lumabas ang balita, ang asawa ni Chen Mo na siyam na buwang nagdadalang tao ay nagpakita ng mga senyales na siya ay malapit ng manganak. Dahil sa first time na maging ama, ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil sa sobrang kabado, nagdala siya ng maraming bag at kinuha ang kanyang bank card. Saka dinala ang asawa sa Phoenix Hospital kung saan nag-book sila ng isang luxury single room. Ang Shenzhen Phoenix Hospital ay isang private hospital kung saan may luxurious private rooms na may kaaya-ayang kapaligiran na may dekalidad na serbisyo mula sa staff ng hospital at walang hassle para pumila. Bagamat hindi masasabing mura ang halagang 400 yuan na bayad kada araw sa kwarto na may katumbas na 3,300 sa peso, ay pinili ni Chen Mo ang hospital na ito para maging komportable ang kanyang asawa sa panganganak. Gayunpaman, ang laki ng pagkadismaya ng lahat dahil ang mismong hospital na maingat niyang pinili at binayaran ng mahal ay may mga medical staff na may mababang kaalaman pagdating sa medisina. Kaya't labis na nagdusa ang kanyang asawa. Samantala ang asawa ni Chen Mo na halos kararating lang sa hospital ay nakaramdam na lalabas na ang bata. Dahil sa sakit na nararamdaman, pabali-baliktad ito at paikot-ikot sa kama habang umuungol sa sakit. Habang pinagpapawisan si Chen Mo ng gusto sa panonood sa kanyang asawa. Bandang 10:00 ng umaga, isang babaeng nasa edad 30 o 40 ang pumasok sa maternity ward. Kasunod ang isa pang babaeng naka-surgical scrub. Hindi matukoy ni Chen Mo kung ito ba isang nurse o doktor. Mabuti na lang ay nagpakilala ito. Di umano siya daw si Jiang Jirong at siya ang kumadrona ng hospital na magpapaanak sa kanyang asawa. Ang kumadrona na si Jiang Jirong ay may lubos na karanasan na sa pagpapaanak ng mga bagong silang na sanggol at may mahigit na 20 taon na sa serbisyo. Dahil doon, nakaramdam ng ginhawa si Chen Mo dahil sa karanasan ng kumadrona, hindi masyadong makakaranas ng sakit ang kanyang asawa habang nanganganak. At sinabi ng kumadrona kay Chen Mo na di umano, ang una daw makikita ng bata pagkapanganak ay siya, hindi ang kanyang mga magulang. Noong una ay hindi maintindihan ni Chen Mo ang mga pahiwatig na ito at tinatanong ang sarili kung bakit paulit-ulit siyang pinaghahanda ng kumadrona. At sa mga panahong yon, ang kumadrona na dumating ng 2 beses ay hindi man lang nababahala sa sitwasyon ng asawa ni Chen Mo. Imbes na dalhin ng mga nganak sa delivery room, ay palagi siyang tinatanong nito kung handa na ba ito. Paulit-ulit din daw nitong pinapaliwanag ang kahalagahan ng mga medical staff. At dahil hindi agad naintindihan ni Chen Mo ang mga pahiwatig, ay hindi napigilan ng kumadrona na mainis. Kaya nang pumasok ang kumadrona sa ikatlong pagkakataon, ay prangka niyang sinabi kay Chen Mo na di umano, ang panganganak ay isang masayang okasyon at ang mga miyembro ng pamilya ay nagbibigay ng mga pulang sobre o ampaw sa mga medical staff na nakibahagi sa panganganak bilang tip. At ang mga pangunahing halaga ay 600 yuan para sa anesthesiologist at doktor o halos 5,000 sa peso. Ngunit maaari siyang magbigay ng kahit na anong halaga na sa tingin niya ay ayos lang. At saka direkta niyang tinanong si Chen Mo kung magkano ang perang inihanda nito. Ang biglaang tanong na ito ay ikinagulat ni Chen Mo ng ilang segundo. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto kung ano ang nangyayari na tila ang dahilan kung bakit sinabi ng kumadrona ang mga kakaibang bagay na iyong kanina ay para humingi ng tip.
Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naka-encounter si Chenmo ng ganitong sitwasyon. Bagamat hindi na bago ang pagbibigay ng ampaw sa mga doktor ng mga nakalipas na taon. Ngayon lang siya nakakita ng taong humingi ng biglaang sobre ng ganong kadali. Ngunit sa totoo lang, nakalimutan ni Chenmo ang maghanda ng pulang sobre dahil nagmamadali silang umalis. Ang tanging naalala lang niya ay tumatanggap ang hospital ng credit card, kaya hindi siya nakapagdala ng dagdag na pera. At tanging 200 yuan lamang ang dala niyang cash. At alam niyang sa isang lugar ng Shenzhen, ang pagbibigay sa isang tao ng 200 yuan sa loob ng ampaw ay parang isang insulto. Ngunit dahil hiniling na nila sa kanya, hindi na siya maaaring tumanggi. At habang nahihirapan si Chenmo na isipin ang bagay na ito, ay bigla siyang nagkaroon ng idea na makiusap. Kaya nang muling pumasok ang kumadrona sa ward sa ika-4 na pagkakataon, ay kinuha niya ang kanyang tanging 200 yuan sa bulsa at iniabot ang isang papel sa kamay ng kumadrona. Ipiniliwanag niya na ito ay deposito lamang para sa kumadrona at nangakong ibibigay niya dito ang kakulangan pagkatapos maipanganak ang sanggol. Umaasa si Chenmo na maintindihan ng kumadrona ang kanyang sitwasyon. Ngunit laking gulat niya nang ang atensyon ng kumadrona ay nakatuon sa 100 yuan na natira sa kanyang kamay. Nagtaka umano ang kumadrona kung bakit 100 yuan lang ang ibinigay sa kanya, gayong malinaw na 200 yuan ang nasa kamay ni Chenmo. Mabilis namang sinabi ni Chenmo na kailangan niyang itago ang natitirang 100 yuan para naman sa obstetrician. Ngunit laking gulat niya nang agad na biglang nagdilim ang mukha ng kumadrona at sumimangot. Gayunpaman, marahil dahil malapit ng manganak ang kanyang asawa, hindi na nagsalita pa ang kumadrona ng mga sandaling yon at saka dinala ang kanyang asawa sa delivery room. At sa pagkakataong ito, ay inakala ni Chenmo na ayos na ang lahat, ngunit muling bumalik ang kumadrona sa delivery room at inutusan siyang pumunta sa Walmart supermarket sa tabi ng hospital para bumili ng mga gamit ng sanggol. At ipinaalala nito kay Chenmo na may ATM sa tabi ng supermarket. Naiintindihan ni Chenmo ang ibig sabihin nito at hindi niya mapigilang makaramdam ng inis. Ngunit wala siyang lakas ng loob para makipagtalo sa kumadrona ng mga oras na yon. Kaya dali-dali siyang tumakbo sa supermarket at bumili ng mga kakailanganin ng sanggol. At pagkatapos ay pumunta sa ATM. Ngunit sa kasamaang palad ay punong-puno ng tao ang ATM ng araw na yon. At habang nagiging balisa si Chenmo, tila lalong bumabagal ang takbo ng pila. At matapos maghintay ng matagal, ay nainip na siya at iniisip na baka hindi na niya maabutan ang panganganak ng asawa. Kaya dali-dali na lang siyang bumalik sa hospital dala ang pinamiling gamit. Sinabi ni Chenmo na hindi niya malilimutan ang nakasimangot na mukha ng kumadrona nang iabot niya ang mga gamit dito at hindi na muling nagsalita pa. Pagsapit ng July 23, 2010, bandang 3:45 ng hapon, isinilang ang anak na lalaki ni Chenmo. Sa sandaling ito, ang asawa na hindi pa nawawala ang anesthesia at si Chenmo ay nalulunod sa kasiyahan ng pagiging bagong mga magulang at puro ginhawa lamang ang kanilang nararamdaman. At paglipas ng 9:00 ng gabi nang mawala ang anesthesia, saka lamang nagsimulang magreklamo ang asawa ni Chenmo ng matinding sakit sa kanyang puwitan. Noong una ay inaakala ni Chenmo na lahat ng babaeng nanganganak ay nakakaranas ng ganito. Ngunit kumpara sa ibang mga babaeng nanganak, ang nararamdamang sakit ng kanyang asawa ay malinaw na kakaiba at mali rin ang lokasyon ng sakit. Kaya tinanggal niya ang gasa na nakatapal dito para tingnan ito at laking gulat niya nang matuklasan na ang puwit ng kanyang asawa ay malubhang namamaga, na ang nakausling bahagi ay kasing laki ng itlog. Bukod dito, nang mas masusing suriin, natuklasan niya na may singsing na itim na sinulid na nakatahi sa paligid ng puwit nito. At nang makita ito ni Chenmo ay lubos siyang natigilan. Hindi niya maintindihan na kung bakit tinahi ng staff ng hospital ang puwit ng kanyang asawa. At sinabi sa sarili na kahit siya'y lalaki, ay alam niyang walang kinalaman ang panganganak sa puwit. At nagtatanong kung ano ang nangyayari dito. At nang makita ang kanyang asawa na umiiyak sa sakit, ay mabilis na hinanap ni Chenmo ang obstetrician upang tanungin ito kung bakit kailangang tahiin ang puwet ng asawa. Ngunit laking gulat ng lahat at mukhang naguguluhan ang obstetrician
at sinabing imposible yon. Inamin niya kay Chenmo na naroon siya ng manganak ang kanyang asawa, ngunit hindi niya hinawakan ang puwet nito. Kaya agad na pumunta si Chenmo sa kumadrona para magtanong. At sinabi ng kumadrona na dahil may almoranas ang asawa ni Chenmo, ay nagsagawa siya ng isang operasyon sa almoranas para sa bagong ina ng libre. Biglang natigilan si Chenmo. Hindi niya alam na may almoranas pala ang asawa niya. At kung may almoranas man, bakit hindi ito sinabi sa pamilya niya bago gumawa ng operasyon? At ang issue dito ay hindi kung libre ba ito o hindi. Ang mahalagang tanong ay kung ang kanyang asawa nakakapanganak lang ay kwalipikado ba para sa isang malaking operasyon. At kahit na oo, kwalipikado ba ang isang kumadrona na walang lisensya sa medisina para gawin ito? At nang maisip ito ay nagalit si Chenmo. Agad siyang pumunta sa direktor ng Phoenix Hospital upang humingi ng paliwanag. Ngunit patuloy na tumatangging magbigay ng sagot ang kabilang panig at palaging sinasabing iimbestigahan ang pangyayari. At dahil sa hindi na matiis ang sitwasyon, si Chenmo na gusto nang gumawa ng hakbang ay biglang nilapitan ng kumadrona at humingi ng tawad. Ipinahayag niya na talagang kawalang konsiderasyon ang magsagawa ng operasyon sa almoranas sa isang bagong panganak ng walang pahintulot at umaasa na hindi siya sisisihin ni Chenmo dahil sa kanyang edad. Bilang paghingi ng tawad, inalok niyang sasagutin ang mga gastusin sa pagpapaospital ng asawa ni Chenmo. Sinabi rin niya na walang saysay kung magtatanong pa si Chenmo sa iba tungkol sa kalagayan ng asawa nito. Tanging siya lamang daw ang nakakaalam ng paraan para tumigil ang nararamdamang sakit ng asawa. Si Chenmo na noong unay galit na galit ay lubos na kumalma nang makita niyang humihingi ng tawad ang kumadrona at nag-alok ng paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Tinupad naman ng kumadrona ang kanyang pangako at makailang beses niyang minamasahe ang asawa na talagang nakabawas ng malaki sa kanyang sakit. At nang makitang bumubuti na ang kalagayan ng kanyang asawa, nakaramdam ng ginhawa si Chenmo at nagpa siyang patawarin ang kumadrona at wag nang sisihin pa ito. Ngunit sa kasamaang palad, kalaunan ng kanyang bagong silang na sanggol ay nagkaroon ng impeksyon sa baga na lalong nagpabalisa kay Chenmo. At sa mga sumunod na araw, araw-araw na lumilipat si Chenmo sa pagitan ng mga hospital ng kanyang asawa at anak para alagaan silang dalawa. At sa loob ng ilang panahon, siya'y lubos na napagod. Pero makalipas lamang ang 2 araw noong July 25, habang siya'y nasa isa pang hospital sa Shenzhen at inalagaan ng kanyang anak na may pulmonya, ay bigla siyang nakatanggap ng tawag na humihingi ng tulong mula sa kanyang asawang nanginginig ang boses. Habang sinasabi sa kanya sa telepono na pilit na tinatanggal ng kumadrona ang mga tahi sa kanyang puwit. Hinihila ang mga ito na parabang siya'y sinasakal ng napakasakit, kaya kailangan daw niyang bumalik agad. Dahil walang oras para mag-isip, mabilis na bumalik si Chenmo sa Phoenix Hospital at nadatnan ang kumadrona sa ward. Doon ay nakita niyang nanginginig sa sakit ang kanyang asawa. Agad na pinahinto ni Chenmo ang kumadrona at tinanong ito kung bakit niya tinatanggal ang mga tahi at bakit niya ito hinahawakan. Gayunpaman ang kumadrona noong panahong yon ay hindi na ang dating siya noong araw na humingi siya ng tawad. Kalmado niyang sinabi na walang tahi sa puwit ng asawa ni Chenmo, kaya paano daw magkakaroon ng usapan tungkol sa pagtahi. At nang marinig ito, agad naramdaman ni Chenmo na may mali. Tumingin siya sa ibaba at natuklasan na karamihan sa mga tahi na tinahi sa kanyang puwit ay natanggal na nag-iwan ng ilang marka ng madugong karayom. Dahil dito ay galit na galit si Chenmo at gusto nang makipagtalo sa kumadrona nang bigla niyang maalala ang nabigong pagtatangka nito na humingi ng pulang sobre. At matapos noon ay nangyari ang hindi maipaliwanag na karagdagang operasyon sa almoranas ng kanyang asawa. At doon ay napagtanto niya na malamang ito ang ginawang paghihiganti sa kanila ng kumadrona. Biglang kinalabutan si Chenmo sa kanyang naisip. Ngunit mabuti na lang ay nakabalik siya agad at nasaksihan ang pangyayari. Kinabukasan ay nagulat si Chenmo sa media noong July 29. Pagkatapos ng isang araw ng mabilis na pagbabalita sa media, agad nagsagawa ng isang press conference ang Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission.
Sa pulong, inilahad nila sa media ang resulta ng investigasyon. Di umano mula daw noong umaga ng July 23, sinabi nila na ang kumadrona ay hindi humingi ng pulang sobre. Kusa daw itong ibinigay ni Chenmo. At upang makumbinsi ang lahat, ang kawani ay pumunta muli sa Phoenix Hospital kasama ang mga eksperto sa proctology. Sa pagkakataong ito, nagsagawa sila ng detalyadong investigasyon kung gumamit ba ng karayom ang kumadrona para tahiin ang puwit. Dito'y sumumpa ang kumadrona sa harap ng maraming media na hindi siya gumamit ng karayom o nanahi ng kahit ano. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng panganganak ng asawa ni Chenmo ay biglang lumabas ang almoranas nito at nagdurugo. Kaya naman kusa daw niyang itinali ang almoranas gamit ang sinulid na seda. Gayunpaman pinabulaanan ng isang proctologist ang pahayag na ito dahil ang nakita nilang sugat sa asawa ni Chenmo ay may mga bakas ng tahi. Ngunit mahirap mapatunayan na kung ang anus ba ay ganap na natahi. Bukod doon ay napansin ng matatalas na mata ng mga reporter na nagtatanong kung bakit isinasagawa ang investigasyon sa gabi at kung bakit ang kumadrona lamang ang iniimbestigahan at si Chenmo ay wala sa isang napakahalagang press conference. Marahil ay nabayaran na siya ng hospital kaya tumahimik. Ngunit ang totoo ay hindi nabayaran si Chenmo, kundi hindi siya pinapayagan ng hospital na makadalo sa press conference. At dahil sa kanya noong araw na yon, hindi siya inabisuhan ng hospital na may magaganap na pagpupulong. At nang pagdating niya sa hospital ay tapos na ang lahat, nakaalis na din ang lahat ng mga reporter. At ang pinakamasamang bahagi daw ay hindi ang press conference, kundi pinipilit siya ng hospital na pumirma ng isang pahayag na pumapayag na hindi na makikipag-ugnayan pa sa media. At noong August 2, pinalabas na sa hospital sina Chenmo at kanyang asawa. Ngunit ang una nilang ginawa matapos makalabas ay hindi umuwi, kundi ang pumunta sa kalapit na istasyon ng kapulisan upang iulat ang kaso. Matapos malaman ang mga detalye, mabilis na binuksan ng kapulisan ang isang kaso at inorganisa ang mga profesional upang magsagawa ng investigasyon at forensic examination. Ang konklusyon ay pagkamat walang ebidensya sa puwit ng pasyente nagpapatunay na may tahi na ginawa, ay may mga marka ng tahi na naiwan. Sa makatuwid, ito lang ay sapat na upang patunayan na nagsisinungaling ang kumadrona. Bukod pa rito, nakasaad sa talaan ng panganganak sa hospital na ang pasyente ay nagkaroon ng prolapse circumferential hemorrhoid sa posisyong 6 o'clock na may kasamang pagdurugo na nilagyan ng sinulid na seda. Gayunpaman nakasaad sa ulat ng investigasyon ng kapulisan na ang pasyente ay nagkaroon ng almoranas sa posisyong 9 o'clock na nagpapahiwatig na hindi tama ang pagkakagawa ng ligation. Ngunit kasabay nito ay nagsampa din ng kaso ang kumadronang si Jiang Jirong noong August 2010 dahil sa matinding pressure ng publiko na dulot ng insidenteng pananahi sa puwit. Kinasuhan ni Jiang Jirong si Chenmo at dalawang local media outlet dahil sa paninirang puri ng kanyang reputasyon at humihingi ng 100,000 yuan bilang danyos o halos kalahating milyon sa peso. At ang mga salitang ito ay ikinagulat ng lahat noong panahong yon at galit na galit din si Chenmo nang malaman niya ito. Sinisi niya ang kabilang panig at sinabing sila'y walang awa at malsiyoso para lamang lituhin ang publiko. At simula di umano ng mga anak ang kanyang asawa, ang isyung ito ay hindi pa nare-resolba ng maayos. 2 araw ang nakalipas, bumalik siya sa ospital para sa isang check-up at nasuring may moderate depression ang asawa at sinabing kahit mahirap ang buhay, lalabanan ko sila hanggang sa huli. At nung panahong yon, lubos na kumpiyansa si Chenmo na mananalo sa kaso. Ngunit sa kasamaang palad noong taglamig ng October 2011, natalo si Chenmo sa unang paglilitis sa kaso. Hindi lamang niya kinakailangang bayaran ang mga legal na bayarin, kundi kinakailangan din niyang bayaran si Jiang Jirong ng 30,000 yuan o 250,000 sa peso sa ngayon para sa emotional damage. Si Chenmo na siyang nag-aalaga sa kanyang asawa at anak noong panahong yon ay nagbitiw na sa trabaho at may malaking pasanin na halagang dapat bayaran. Matapos malaman ang kanyang pagkatalo, sinabi ni Chenmo na muli silang aapila at hindi papayag na yurakan ang kanilang karapatan o katayuan sa buhay. Sa kasamaang palad, ang dinadanas na depresyon ng asawa ay lumala
At si Chen Mo ay hindi na makalabas para magtrabaho dahil sa sandaling mawala siya sa paningin nito. Ito'y magsisisigaw at kapag nawawala sa sarili, itatapon ng kanilang anak mula sa bintana. Kaya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at anak, ipinagbili ni Chen Mo ang kanyang mataas na apartment at pagkatapos ay bumili ng bungalow na apartment kung saan lumipat ang pamilya. At dahil sa kawalan ng kita, nahihirapan si Chen Mo na matugunan ang mga pangangailangan nila. Ang tinitirhang bahay ay wala man lang maayos na sofa o kama. At noong taglabig ng 2014, binawi ni Chen Mo at ng kanyang asawa ang kaso. Gusto na lamang daw nilang isipin ang hinaharap at mamuhay ng tahimik gaya ng dati. Maaaring isipin ng lahat na dahil binawi ni Chen Mo ang kaso, malamang na maayos naman ang kalagayan ng kumadrona na si Jiang Jirong. Sa katunayan, agad na pinatalsik ng hospital si Jiang matapos lumala ang insidente. Bukod pa rito, dahil malaki ang epekto ng insidente, hindi pinayagan ng Shenzhen si Jiang Jirong na magtrabaho sa isang lugar na may hospital. Kaya wala siyang magagawa kundi bumalik sa kanyang bayan sa Shanxi at makihati sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang may asawang kapatid na babae. Sa kasamaang palad, walang matatag na trabaho ang kanyang kapatid na babae, kaya tanging tulong at kwentuhan lamang ang kanilang nagagawa para magpalipas ng oras. Tungkol naman sa ospital, kinailangan itong magsara noon pang katapusan ng 2011 dahil sa pagpapadevelop ng mga lungsod sa Shenzhen. Habang naglalaho ang mga huling sinag ng tag-araw, ang tanging natitira lang ay ang gulo ni Chen Mo at ang wasak at malungkot na buhay ng kumadrona na si Jiang Jirong.